IFM Foreign News. Patay ang isang police inspector habang 13 katao naman ang nasugatan sa isang peryahan matapos bumagsak ang sinasakyang electrical swing sa Faridabad, India gabi ng Sabado nito lamang ika-7 ng Pebrero taong kasalukuyan. Ayon sa otoridad, bumagsak ang isang electrical swing na kilala bilang tsunami ride bandang alas 6:30 ng gabi nang mangyari ang insidente. Habang mabilis na umaandar ito, sakay ang hindi bababa sa 26 na katao. Makikita sa video ang biglaang pagkalas ng isang bahagi ng swing na siyang naging dahilan upang tumagilid at bumagsak sa lupa habang sakay ang mga pasahero. Kinilala naman ang nasawing inspector na si Jagdish Prasad na naipit sa ilalim at nagtamo ng malubhang tama sa ulo at mukha nito na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ayon sa saksi na si Raghav, isang stall owner, nakarinig umano siya ng malakas na sigawan at doon na niya nasaksihan ang pagkakabagsak ng isang railings. Dahil dito, kaagad niyang tinulungan ng ilang biktima matapos matrap ang mga ito. Samantala, dali-dali ring dinalas sa Supreme Hospital ang 8 sugatan habang ang iba ay isinugod ng mga ambulansya sa BK Civil Hospital sa Faridabad. Bukod pa rito, nakapagtamo rin ng minor injuries ang ilang mga otoridad matapos isagawa ang rescue operation. Ayon sa ilang saksi, 3 oras bago ang insidente ay isang gate malapit sa isang food court ang natumba dahil sa malakas na hangin kung saan isang individual ang natamaan at nagtamo ng sugat at kaagad na dinala sa pinakamalapit na pagamutan. Dagdag pa, matagal na umanong nakatagilid ang gate ngunit walang ginawang aksyon ang mga ito. Ayon kay Deputy Commissioner Ayush Sinha, magsasagawa ng investigasyon ang otoridad kung mechanical o electric failure ba ang sanhi ng insidente. Nagpahayag naman ng pakikiramay si Chief Minister Nayab Saini sa pamilya ng nasawi at tiniyak ang agarang tulong at pagamutan para sa mga sugatang biktima. Sa ngayon ay kasalukuyan ng isinara ang amusement area matapos ang naturang insidente. Para sa IFM Foreign News, ako si Idol Zarina Franco. Idol! IFM News.